Morning po, morning sa bawat isa. So tayo po na manalangin ng maikli. Ama namin na sa langit, kami po lubos ng papasalamat sa oras na ito na binigay sa amin para po makainom po ng iyong mga salita. Na may pagpalain po ang bawat isa at na makakatanggap po ng mga salita ninyo. Ibig na patirin po sa atin na gagamitin ninyo na may itago niyo po ako sa krus at naway kayo po ang magsalita sa bawat isa po sa maraming salamat at pamaming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And so, greetings po from from our bishops and sa ating North Universe here din po dito sa Japan. Pinapaabot po nila ang kanilang greetings sa bawat isa sa atin. So, ang pag-aaralan po natin sa araw na ito is yung paggawa ng kalooban ng Panginoon. Doing the will of God. So, katamti po ng ating pagsisimbi sa Panginoon is dapat natin dapat malaman natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kasi sa pamamagitan po ng pagkakilala natin o pagkaalam natin sa salita ng Panginoon, ay nagagawa po natin kung ano po yung mga nais ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya sabi niya po doon sa Acts chapter 17, tingnan po natin, basahin natin sa gawa. Sa Acts chapter 17, verse 24, sabi niya dyan, siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa, kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Sabi niya diyan, siya ang lumikha ng mundo. So, wala na pong ibang lumikha. Kung pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon sa Lumang Tipan, ay doon po natin makikita kung paano po linikha ng Panginoon. And makikita natin na napakaganda, perfecto yung paglikha ng Panginoon. Walang labis, walang kulang. Kaya sabi niya dyan na siya ang Panginoong nagmamayari ng langit at lupa. So siya pang may-ari ng lahat-lahat dito. Kaya maganda po na yung pananampalataya natin is ibigay natin sa Panginoon. Hindi po sa tao, hindi po sa sarili natin, kundi sa Panginoon. Kasi siya po ang lumikha sa atin. At siya rin po ang nagmamayari ng buhay po natin. Kaya sabi niya po dyan na kaya hindi po siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Because ang Panginoon po natin ay Espiritu po. Hindi po siya gawa ng tao. Kaya nag-iisa lang po ang Diyos natin. Kaya sabi niya dyan na mas maganda na mas maganda po na ibigay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ano man po yung mga hinanayin natin, ano man po yung mga gusto natin na bigyan kasagutan ng Panginoon, sabi niya dyan, maganda na sa Panginoon natin ipagkatiwala. Kasi siya po ang lumikha ng langit at ng lupa. Sabi niya po doon sa verse 25, sabi po doon na hindi siya, wait lang po, hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. So, wala pong kailangan ng Panginoon. Kasi yung nabasa nga natin sa una, sabi niya doon na siya ang nagmamayari ng lahat. So, siya ang nag-provide, siya po ang nagbigay lahat-lahat ng mga pangangailangan. Kaya, kailangan na dito, tignan natin yung sabi niya dyan, maging lahat ng pangangailangan natin. So, alam po ng Panginoon ang mga pangangailangan natin. Kaya, yung mga, sabi ko kanina, yung mga ginagay natin, yung mga hinihiling natin sa Panginoon, ay ipagkatiwala natin sa Kanya. Kasi alam niya kung ano po yung mga pangangailangan natin. Ang kailangan lang is lagyan natin, samahan po natin ng gawa. Let us put it into action. Yung mga dinudulog natin sa Panginoon nang sa ganun ay bigyan na niyang kasagutan.
At isa pa pong susi para po mas lalong bigyan ng kasagutan ng Panginoon yung mga dinudulog natin ay kailangan na alam natin na sundin yung mga kalooban niya. No? Kaya para po masunod natin yung kalooban ng Panginoon, kailangan natin na malaman kung ano yung salita ng Panginoon. Kaya mapalad tayo kasi may mga ganitong mga gawain. Tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon. Kasi kung wala pong nagtuturo sa atin, no, ay hindi po natin malalaman kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya mapakalan po ang bawat isa sa atin kasi nakakarinig po tayo at nababasa natin, no, yung salita ng Panginoon. At dyan natin nalalaman kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa atin. Kasi kung wala pong magtuturo sa atin, paano po natin masusunod, no, yung salita, kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. No? So kailangan po natin na umayon, no? Kung ano po yung sinasabi, ano po yung tinuturo ng Panginoon sa atin. No? Kailangan po tayong umayon. No? Dahil ang salita po ng Panginoon is perfecto. No? At dito po sa salita ng Panginoon ay dito po tayo magagabayan para po mapanatili po natin, no, yung kaligtasan natin. Okay? Kaya sabi niya dun sa verse 26, mula sa isang tao nilikha niyang lahat ng lahi at ipinangalan sa buong mundo. Noon pa itinakda na niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila ay mabubuhay dito sa lupa. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi. So, kung magbabalik tayo sa Old Testament o sa Lumang Tipan, no, sa ko kanina, ang Panginoon ang lumikha ng mundo at ng langit at lupa. No? Kaya hindi lang po yung mundo ang linikha ng Panginoon, kundi pati rin ang tao. No? Dahil pagkatapos niya po linikha ang mundo ng anim na araw po linikha ng Panginoon ng mundo. No? Sa ika-anim na araw, no, sabi po ng Panginoon na tayo lumikha naman ng tao, sabi niya. So nagplano ang Panginoon na lumikha ng tao. No? At sa tao na yun, dahil sa katauhan po ni Adam, no, ay doon po nagpatuloy ang lifespan ng tao. No? So doon po nag-umpisa, no, na dumami na ang tao. No? At napabilang na po tayo doon. No? Kaya makikita natin dyan mga kapatid na ang Panginoon po ang nagtakda. Ang Panginoon po ang pumili sa atin. Kaya bawat isa po sa atin ay pinili ng Panginoon para po pagsilbihan ang ating Panginoon. And ang Panginoon rin po ang nagtakda kung saan po tayo tatawagin. Kaya hindi po, bawat isa po sa atin hindi po exempted, no, sa pagtawag ng Panginoon. Dahil lahat po tayo ay may mga pinagdaanan sa buhay natin bago po tayo pinili o tinawag ng Panginoon. No? Kaya sabi niya doon, tuloy po natin yung binabasa natin sa verse 26. Sabi niya doon na noon pa itinakda na niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila ay mabubuhay dito sa lupa. Kaya ang Panginoon rin po ang nakakaalam. Ang Panginoon rin po ang may hawak. Ang Panginoon rin po ang may desisyon kung hanggang kailan po tayo mananahan dito sa mundo ibabaw. Kaya ang pagtira po pala natin dito sa mundo is pansamantala naman po. No? Wala pong hangganan. Kaya dalawa yung linikha ng Panginoon, langit at lupa. Kaya itong lupa ay pansamantalang tirahan po natin habang tayo nagsasamba, habang tayo nagpupuri po sa ating Panginoon. Dahil ito pong mundo ay ito yung training ground natin, or dito po tayo nahahasa, no, sa ating pagpupuri sa Panginoon.
para pag dumating man po yung takdang panahon, no, o yung panahon para muli na tayong tawagin ng Panginoon sa kanyang kaharian, ay doon na ay makakauwi po tayo sa ating pangalawang tahanan. At yun po yung langit. Kaya sabi niya dyan na sila ay mabubuhay dito sa lupa. Kaya pansamantala lang po ang buhay natin, mga kapatid. Kaya wala pong eternity or wala pong forever na mabubuhay. So it depends, nakadepende na po yun kung sa Panginoon kung hanggang ilang taon po ang abutin natin. Pero yan, sabi niya dyan na it is God who chose. Ang Panginoon po ang pumili sa bawat isa sa atin. Sabi niya po dyan sa verse 27, ang lahat ng ito ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Ang lahat ng ito ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya. So, purpose po ng Panginoon na ma-experience natin yung mga ganito mga sitwasyon para mas lalo po natin isip o mas lalo po natin hanapin ang Panginoon sa buhay natin. Dahil ang purpose ng Panginoon is para mas lalo po natin siya makilala sa buhay natin. Kasi kung wala po itong mga pagsubok sa buhay po natin, hindi po natin makikilala ang Panginoon. Hindi po tayo luluhod o hindi po tayo sasamba sa Panginoon. Kasi hindi tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay natin. Kaya itong mga pagsubok, itong mga pinagdadaanan natin po sa buhay natin ay mga tinakda po ng Panginoon ito para po mas lalo po natin hanapin ang Panginoon, mas lalo pa natin kilalanin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya dahil lang ang desire, ang kagustuhan po ng Panginoon is para po mas lalong tumibay yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya tayo nakakaranas ng mga ganitong bagay sa buhay natin, mga pagsubok sa buhay natin para mas lalo po tayong tumatak sa ating pananampalataya. Dahil wala pang Panginoon sa buhay natin. Sabi niya nun sa kanyang salita hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Kaya ito po yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Ito po yung desire ng Panginoon sa buhay natin. Na mas lalo natin paigtingin ang ating relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan po ng paggawa ng kalooban niya, pagsunod sa mga inuutos sa atin. Kaya kung ano man po yung mga tinuturo sa atin dito sa ating mga Bible study ay maiging maganda na sumunod tayo, mag-comply tayo. So, ganun din naman sa lahat pati rin po sa inyong mga kapatiran dyan sa mga jail, di ba? May mga sinusunod din po kayong mga patakaran na tinalaga. Ganun din po sa akin, sa mga kanya-kanya ng mga estasyon. Meron po rin pong mga rules and regulation na binibigay sa amin na kailangan namin sundin para mas maging mapaganda yung relasyon o yung system. Kaya yan, ganun din po sa salita ng Panginoon. Na kailangan natin matutunan na sumunod sa mga kalooban ng Panginoon. Nang sa ganun ay yung relasyon po natin sa Panginoon ay mapanatili po natin. Dahil kung hindi po tayo nabuubig, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, yung relationship po natin sa Panginoon is putol. And yun po yung ayaw ng Panginoon na mangyari. Kasi ang gusto ng Panginoon is mas lalo pa natin palapitin ang ating relasyon sa Kanya. Amen? Kaya yan. And sabi natin sa John chapter 17 verse 3. John chapter 17 verse 3, sabi niya dito, at ito ang kahulugan, buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw ang tunay na Diyos at makikilala rin nila ako na isinugo. So, yan po ang kagustuhan ng Panginoon na mas lalo po natin siya makilala.
Kaya habang patuloy po natin pinag-aaralan ang salita ng Panginoon, mas lumalalim po yung pagkakakilala natin sa Kanya. And ito po yung hinahangad ng Panginoon sa atin, na mas lalo po natin isip ang Panginoon sa buhay natin. Kasi the more na nakikilala po natin ang Panginoon sa buhay natin, mas lalong lumalalim po yung relasyon natin sa Kanya. And sa tuwing lumalalim po yung relasyon natin at mas nakikilala natin ang Panginoon sa buhay natin, it means na yung salvation po natin, yung kaligtasan natin is napapagtibay po natin. Kaya ang pagkilala po sa Panginoon is nare-receive po natin yung kaligtasan, yung salvation po ng ating kaluluwa. Sabi pa dyan na sabi niya dito, Jesus Christ cannot be learned. Hindi po natin natututunan ng Panginoon. Kailangan po na may reveal ang presensya ng Panginoon sa atin. Kaya sa mga sa mga propeta ng Panginoon, mga tinatawag ng Panginoon sa Biblia, hindi naman nila kilala ang Panginoon, pero ang Panginoon mismo ang nagpakilala sa kanila dahil din sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Kaya ganun din po sa ating mga kapatid, na sa tuwing mas lalong lumalalim po yung relasyon natin sa Panginoon, ay mas lalo po, lalo po nagpaparamdam pinaparamdam ng Panginoon ang kanyang presensya sa buhay natin. Amen? Kaya yun, na sabi nga dyan na we need to seek more. Kailangan po natin na isip lagi ang Panginoon sa buhay natin. Every day, na kailangan natin isip ang Panginoon. Kailangan natin na kilalanin kung sino po yung Diyos na pinagsisibihan po natin. Okay? And sabi nga doon sa John chapter 6 verse 44, na sabi nga dyan na walang lapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsulo sa akin. So sabi niya dyan, walang makakalapit sa Panginoon. So yun, sabi ko na kailangan natin nakilalanin ang Diyos na pinagsisilbihan natin. At makikilala lang po natin ang Diyos na pinagsisilbihan natin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya mahalaga po ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Kasi dyan po natin mas lalong nakikilala ang Panginoon. At kung ano po yung mga ginawa niya. So, kaya sabi pa dito na at ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin ko muli sa huling araw. So, anong ibig sabihin nun? It means andun po yung salvation natin. Kasi na-assure natin na sa malalim na relasyon natin sa Panginoon, andun po yung assurance ng kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Kaya yan, sabi niya dyan na buhay ko muli sa huling araw. Means yung kaligtasan po ng bawat isa sa atin. Ngayon na nakikilala na po natin ang Panginoon sa buhay natin, ano po yung dapat natin gawin. Kailangan po natin na matutunan na mahalin ang Panginoon. Dahil sa kanyang salita, hindi ko nailagay, sabi sa John chapter 3 verse 16, anong sabi po doon? Sabi doon na dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa tao, ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan po ng nakakarami. Ganyan po magmahal ng Panginoon. Kahit gaano man kabigat, kalaki yung kasalanan ng mga tao, mula pa noon hanggang ngayon, ay binigay niya, sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak para po sa kaligtasan ng nakakarami. Lahat po tayo ay kasama po doon. Kaya sabi na siya, ano pong dapat natin gawin? Ngayon na nakikilala na po natin ang Panginoon sa buhay natin, kailangan natin rin na mahalin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya kailangan rin na natin ipakita yung pagmamahal natin. Kung ang Panginoon pinaparamdam niya po yung pagmamahal na sa bawat isa sa atin, ganoon din po sa atin.
Kaya sabi nga dyan na sa John chapter 14, verse 15. Sabi po doon sa John chapter 14, verse 15, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, sabi na dyan, kailangan natin na sundin. Kailangan natin sumunod sa Kanyang mga kautusan. No? Kaya hindi po sapat pala yung sinasabi lang natin na mahal natin ang Panginoon. Hindi po sapat pala na binibigkas lang natin. No? Dapat din pala na pinapakita natin. Kasi ganoon din naman po sa example, ganoon din naman sa panliligaw, di ba? Or sa mga nanliligaw sa atin, nung mga bata-bata pa tayo, mga dalaga na binata tayo, di ba? Ganoon naman po yung para may pakita natin yung sincerity o yung na talagang seryoso tayo sa mga natipuhan natin, sa mga nagugustuhan natin, di ba? Anong ginagawa natin? Nagbibigay tayo ng mga bulaklak, siguro ng mga 80s, 90s, di ba? Puso yung love letter natin, nagsusulat na gumagawa tayo ng wiham, tapos binibigay natin sa mga crush natin. No? So, gano'n din na gano'n natin pinapakita yung sincerity natin para sa kanila. So, gano'n din po sa Panginoon. Pag sinabi natin na mahal natin ng Panginoon, dapat nakikita rin na sinusunod natin kung anong kalooban niya, kung ano po yung salita niya, kung ano po yung mga commandments niya, dapat po ay nasunod-obey natin. Ganyan po natin may papakita yung pagmamahal natin sa Kanya. Sa pamamagitan po ng pagsunod. Sabi niya doon sa verse 21, mag-jump po tayo sa verse 21, sabi niya doon na ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. So, you see, yan sabi niya dyan na sino man ang mga tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ay siyang nagmamahal. Diyan po natin ay papakita yung pagmamahal natin sa tunay na pagmamahal natin sa atin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. So, hindi lang po pala ang Panginoong Jesus ang magmamahal sa atin, pati rin pala ang Amang nasa langit. No? Ay ipapadamag na rin, ipaparamdam na rin yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Sabi niya dyan, mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Kaya, kaya kailangan natin na patunayan, na tunay yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. At ang mapapatunayan na po natin yan sa pamamagitan po ng pagsunod ng Kanyang kalooban. Sumunod po tayo sa utos ng Panginoon. Okay? Dahil hindi lang po pagmamahal ang ipaparamdam ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kundi pati rin po yung kaligtasan natin ay matatanggap natin sa pagdating ng panahon. Kaya hindi po sapat yung ang salvation po, ang kaligtasan po kasi mga kapatid is hindi nung tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin. Malalaman lang po natin yung marireceive lang po natin yung salvation natin pag nakatuntong na po tayo sa Kanyang kaharian. Kaya hindi po yung pagtanggap, hindi po yung nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi na po nangangahulugan na ligtas na po tayo. Kaya ma-assure lang po natin, masisigurado lang po natin na ligtas po tayo pag nandun na po tayo sa kaharian ng Panginoon. Kaya ngayon na kilala natin ng Panginoon, tinanggap natin ng Panginoon sa buhay natin, yun po yung umpisa ng proseso. Yun yung umpisa ng process ng salvation po natin. Kaya magpatuloy lang po tayo na sumunod, mag-obey, mag-comply kung ano po yung mga utos ng Panginoon sa atin. Nang sa ganun na hindi po maputol yung relasyon natin. Kasi pag once na naputol po yung relasyon natin sa Panginoon, it means yung salvation natin is wala rin po kasiguraduhan. Amen? And dyan po natin may papakita yung tunay ng pagmamahal sa ating Panginoon. And sabi nga doon sa 2 John verse 8, sabi nila naman po sa 2 John verse 8, mag-ingat kayo
at nang hindi mawala ang inyong pinaghirapan, sa halip ay matanggap ninyo ang buong gantimpala. No? So ito po isang babala basta sa bawat isa po sa atin. Sa tayo nandito ngayon, no? Binabalaan po tayo ng Panginoon na mag-ingat. No? Kasi ang kaaway, ang demonyo, palaging nandyan. No? Nag-aabang, naghihintay ng pagkakataon para muli tayong hatakin palayo sa presensya ng Panginoon. Sa gano'n na hindi po masayang yung mga sakripisyo po natin, hindi po sayang yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, ay magdoble ingat po tayo. Kaya maganda po na paigtingin natin, palakasin natin po yung pananampalataya natin. Nang sa ganun na kahit na anuman po yung iba to ng kaaway sa atin, ay malalagpasan po natin dahil alam po natin na nandyan po ang Panginoon na siyang tutulong, siyang gagabay po sa bawat isa sa atin. Kaya sabi na dyan na kaya pag napagtagumpayan natin ng itong mga pagsubok, matatanggap po natin yung buong gantimpala natin. So darating po yung salvation, hindi lang po sa bawat sa atin, sa pamilya natin, darating din po yung kagalingan sa mga may sakit, sa may mga nararamdaman. Kaya ang gantimpala po is hindi lang po pera, hindi lang po material na bagay. Ang gantimpala po ng Panginoon is marami po. Nakadepende kung paano niya po ibigay sa atin. Kaya pero ang mas importante po is yung salvation, yung kaligtasan, yung kagalingan po ng mga nararamdaman natin. Kaya yan, sabi niya dyan na mag-ingat po tayo. Bawat isa po sa atin ay pinapaalalahanan ng Panginoon nang sa ganun hindi po masayang yung mga sakripisyo, hindi rin po mawala yung salvation natin. Hindi po natin mawala yung salvation natin. Amen? Kaya yun. And last, sabi na dito, sa 1 Peter chapter 4 verse 1 to 3, sabi niya po dyan na dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayo maghirap. So, ang Panginoong Hesus, malaki po yung sinakripisyo niya para sa atin. Kaya, pag napanood nyo yung Passion of the Christ, kung may napanood nyo po yun, grabe po yung sakripisyo niya. Even pati rin ako nung pinapanood ko yung dati, talagang umiyak rin ako. Hindi pa ako nananampalataya noon. Sa high school ko napanood yun. And nagkaroon kasi ng film showing sa school. Yan po yung pinanood sa amin. Talagang naramdaman ko rin yung sakripisyo. Nakita ko rin kung gano'n kahirap. Although hindi siya specific na buong Italy yung ginakita sa Passion of the Christ, yung movie. Pero makikita mo yung sakripisyo ng Panginoon. Makikita mo yung hirap na pinagdaanan ng Panginoon. Kaya almost lahat po kami mga magkaklase talagang naiyak. Lalaki, makalalaki, makababae. Kaya talagang ang hirap ng pinagdaanan ng Panginoon. Kaya yan din sa atin na sinasabihan tayo ng Panginoon na sa pananampalataya natin, sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, ay marami rin po tayo mga hirap na pagdadaanan. Pero itong mga pagdadaanan po natin na hirap ay mga linaan ng Panginoon sa atin para mas lalo pa pong tumatag, mas lalo pa pong lumakas ng ating pananampalataya. Kasi itong mga pagsubok na ito, hindi naman po basta-basta na lang na binibigay ng Panginoon. Dahil kahit na binigyan man tayo ng pagsubok ng Panginoon, andyan pa rin naman po siya na gagabay sa atin. Kasi hindi naman po tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya lagpasan. Kaya alam ng Panginoon yung limitasyon ng bawat isa sa atin. Kaya ang tinitignan lang ng Panginoon is kung paano natin actionan or paano natin, anong gagawin natin pag dumating yung panahon na nasusubok po tayo sa ating buhay. Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Sabi nga doon sa Proverbs,
na trust na magtiwala naman po tayo sa Panginoon. Huwag sa sarili natin kakayahan, kundi sa Panginoon, sabi niya po sa kanyang salita. In verse 2, sabi niya po doon, balik po tayo sa 1 Peter. 1 Peter, chapter 2, verse 2, sorry. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Kaya ito po yung mangyayari pag tayo nag-uubay o sumusunod po sa kalooban ng Panginoon. Yung mga dating ginagawa natin, mawawala na po. Hindi na po natin gagawin. Hindi na po natin gagawin. Dahil nandyan na po yung banal na spirito na siyang gagabay po sa atin at papaalalahanan tayo sa mga hindi dapat natin gawin at mga dapat natin gawin. Kaya pag nagpapatuloy po tayo sa ating sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, ang mga nasusunod na ang mga nagagawa na lang po natin is yung pawang mga kalooban ng Panginoon, kung ano po yung nais ng Panginoon para sa atin. In verse 3, sabi niya po doon, kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon, ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ng buhay niyo noon at sinunod niyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya at sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa niyo. So, yun, napaalala na naman po sa atin ng Panginoon na huwag na natin gawin yung mga dating ginagawa natin. Kasi hindi po kalugod-lugod. No? Hindi po nalulugod ang Panginoon sa mga dating gawain natin. Instead, sumunod tayo kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Dahil sa pagsusunod po natin sa nais ng Panginoon ay mas mapapabuti po ang ating buhay. Na hindi lang po sa physical, pati din sa ating spiritual, ay mapapabuti po. Dahil nandyan po ang Panginoon na siyang gagabay po sa atin. Dati, ginagawa natin yung mga makamundong bagay, pero hindi naman po tayo nakukontent, hindi naman po tayo nasisiyahan, pansamantalang kasiyahan lang. Pero ngayon na ginagawa na po natin yung kalooban ng Panginoon, mararamdaman po natin yung saya. Mararamdaman po natin yung contentment pag tayo nagsisilbi sa ating Panginoon. So, sabi niya dito na, let us spend our life doing the will of God. Ibigay na po natin yung buhay natin. Ibigay na po natin yung natitirang buhay natin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, ang Panginoon nang may alam kung hanggang kailan po tayo dito sa mundo ni Mama. Wala pong nakakaalam isa sa atin. Kahit nasabihin natin na inaalagaan natin yung sarili natin, kumakain tayo ng mga masusustansyang pagkain, hindi natin sinisira yung katawan natin. Pero hindi po yan sapat para sa mapanatili natin na kaya natin mabuhay ng matagal. Dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam. Kaya sabi na, kaya mas maganda na gawin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ang sa ganun na yun. Pagdating man ng panahon ay hindi po tayo magsisisi. Hindi po tayo magsisisi na hindi natin nagawa yung kalooban ng Panginoon. Dahil wala pong nagsisisi sa una. Lahat po ay sa huli pa lang. Kaya let us give our life. Ibigay po natin yung buhay natin. Yung natitirang ilang years ng buhay po natin na magsili sa Panginoon. Ang sa ganun ay pagdating po ng takdang panahon ay sama-sama po tayo na makakapunta sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, yun lang po ang may-share ko. Maraming salamat po. Magpatuloy po tayo. Bawat isa po sa atin, magpatuloy. Lahat po tayo magpatuloy, mga kapatid. At tayo manalangin. Mama namin na sa langit, kami lubos na papasalamat. Muli na naman po ninyo kami pinalalahanan sa inyong mga salita.
Nawa itong mga tinuro niyo po sa amin ay isalin niyo po sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Hindi po namin ito makalimutan at ito'y makakatulong po sa paglago ng aming pananampalataya. Kung sa tuwing na kami po nakakalimot, nawayain mo ng Espiritu siya magpaalala sa amin ng mga tinuturo ninyo. Salamat Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Rodolfo, sa napakaliwanag na mensahe po na ibinahagi niyo sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, mga kapatid, it's our turn na magpuri din sa Panginoon sa pamamagitan ng mga presentations ng bawat isa. So, sa screen po natin, makikita ang numbers ng bawat